Good morning, kapatid! September 24 na nga po, mga kapatid, maya pahabak po sa mga kabaling kagaya ko at ni Angela. Mga kapatid na Kapampangan, nakalain mo nga naman sa susunod po na Miyerkules, October. Oh my God! Grabe na ba nangyayari, ha? Pero teka, marami pa po tayong hirit for this month of September. Kaya naman, mga kapatid, eto na po ang sagot sa madalas na tanong ng mga Marites na Anong Latest? Okay, ladies first muna, syempre. Naku, ito ang aking Mama Dimpo. Hands off, Daniela Gabriela. Ang ating Mama Dims, trending bilang Daniela Mondragon sa flash mob sa isang mall. You can have anyone else you wanna do. I'm begging you. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella. La, la. Back off from my fella. O, diba, plakado si Mama Dimples Romana sa kanyang fierce red outfit. At para mas pak na pak, with matching signature red lipstick pa niya yan ang kanyang pag-aura sa flash mob. Sinabay sa saliw ng hit song na Gabriela ng global girl group na Cat's Eye. And of course, hindi mawawala sa performance ang aktingan at okrayan ng ating sariling Mama Prima Kontrabida kasama pa ang ilang drag queens. Kaya naman marami ang napapalakpak at back off. Sabay hands off Daniela Gabriela. Ang flash mob na yan ay para sa celebration ng first anniversary ng first fan showcase sa bansa last year ng Cat's Eye. Uy, thank you naman. Galing. You know, when I first asked, kasi di ba finiture na natin dito, kasi si Sofia is Filipina. Yes. Isa sa mga Yes. members. Oo. Anak yan ni Ate Carla, who Okay. messaged me last night and sabi niya, baby, I'm so happy you got to do the Cat's Eye. Kasi nga, this was of course by UMG Records, no? And dito, pinapush talaga nila yung Cat's Eye because nga, we also have one Filipina in the group. Yes. Tapos di ba sinasabi nila, or I'll just mention, kasi sinasabi nila sa mall na yan, kapag nakapag-perform ka dyan, you made it. Kasi sa market yan. Alam mo yung, di ba, sa pop culture natin ngayon, sinasabi na, alam mo ba, you only made it as an artist kapag nag-perform ka na sa market. Oh my gosh. So, I really enjoyed it. Yung feeling to portray and wear that red, that trademark Daniela Mondragon red. Ano yung... It felt good kasi actually nanggaling lang naman to when I spoke to UMG Records. They were telling me na kasi the fans edited scenes from Kadenang Ginto into the music video na lahat sila nakapula at lahat sila nakikipag-away. Ako, isa lang masasabi ko. Iconic. Question lang ako. Lahat kami na-miss na makita ka bilang Daniela Mondragon. How long has it been since you last portrayed Daniela? 5 years, 6 years siguro. Napakatagal na niyan. Pero sabi nga nila sa mga comments, parang si Dani daw, ay ano na, para siyang she lives. She's so alive. I think more importantly, lalo ngayon, remember nung lumabas yung meme na yan, ang itsura kasi ng meme niya ay, ang yaman-yaman niya, finiflex niya yung yaman niya, pero naghihirap na siya on the inside. Totoo yan. It's so relevant to Alam now. mo ba, kagabi gumagawa kasi ako ng speech ko for my talk sa UE. Tapos sa ending doon, kasi may mga memes ako papahulaan sa kanila, sinama kita doon. Ay, Si thank Daniela, na nasa may baha. Oo, diba? So, imagine mo. Kasi alam mo kung saan ko nakuha yun? Sa internet! Ibig sabihin, alam mo, pag tinype mo yung Daniela Mondragon, as in, non-stop, puro siya. Yes, legendary. So it's become a representation of so many things. Hindi lang ng mga taong naghihirap na pero nagfe-flex pa. Pero yung mga taong lumalaban din sa buhay. Different representations. And I just want to thank, of course, Direk Lawrence Morales for doing that video. Kasi siya talaga yung nag-video niyan. And to everybody part of the entire flash mob. Tawa ako doon sa mga tinutumba mo sila isa-isa. I'll tell Ang you. ganda din sila. Si Glenn ay TikTok sensation. At si Kiana naman ay drag queen na talaga naman Yes. ang huhusay. So ang cute nga nila kasi sabi niya, Miss Dimples, okay lang
po bang magsampalan? Gano'n ako. Sabi ko, walang problema. Pero sabi ko nga, hindi ako marunong manakit. So, ang mangyayari, i-jerk nyo lang yan. Kaya tingnan mo, galing-galing nila. Pati game na game sila, game na Ang game. ganda ng theatrical. So, Cat's Eye, congratulations. And I feel so proud to be part of the promotions here in the Philippines. Galing talaga. Goodbye. Ang Pilipino ngayon, yung Mala Daniela sa galit sa Sa korupsyon. galit sa korupsyon. Totoo yun. Kasi tingin ko kailangan ng mga release si Daniela Mondragon. Tapos pumunta ka ng EDSA. Tapos nabiling meme naman siya. Oo. At ang laman ng ng maleta ay pera. Kinuha na niya. Ito na bilang Politiko, babalik na nila. 1 billion. Kaso hindi daw kasya sa isang Maleta. Sa 20 maleta daw ka. Ay, Daniela, pagkakasain yun. Ito naman po, entry namin ni Angela. Baha sa Luneta protest laban sa korupsyon. Umabot hanggang bundok. Hindi tayo makakapunta sa Luneta, pero kailangan natin lumaban! Abalaman sa kanilang prior commitment, hindi nagpapigil ang hiker group na Batang Malaya o Batlaya para ipahayag ang kanilang pakikiisa sa paglaban kontra korupsyon. Kaya ang kanilang gala na uwi sa sarili nilang protesta. Tama yan. At paliwanag nga nila sa kanilang post, matagal na palang planado ang kanilang lakad kaya hindi sila nakarating sa ginanap na kilos protesta sa Luneta noong September 21. Pero hindi raw ito rason para manahimik. Kaya bukod sa kanilang camping gear, bit-bit din ng mga hikers ang kanilang placards at posters laman ang kani-kanilang mga panawagan. Tayo ang lakas! Tao ang lakas! Budget sa flood control! Ibalik! Ibalik! Makakawin! Budget sa flood control! Ibalik! Ibalik! Huwag nakawin! Galing, oh, grabe. So, pinapakita lang talaga nito kasi na, di ba, yung lokasyon mo, hindi hadlang. Para ipakita mo yung damdamin mo para makasali ka dito sa ganitong mga klaseng protesta. Kahit nasa bundok ka man, rinig ko hanggang dito yung sigaw ninyo, di ba? Kasi sabi nga nila, the power of the people is greater than the people in power. Diba? Alam mo, nung araw na yan, kasi ako rin nasa ibang bansa ako noon, nung September 21. So, hindi tayo naka-join sa mga protesta at rally. Pero, na-notice ko talagang ang mga Pinoy nag-post nung araw na yan to really make their voices heard, di ba? Talagang gumawa sila ng paraan, whether it to be through social media or kung nasan man sila sa mundo, pinakita nila that they're really involved Totoo in this. yan. Ang nakikita ko, the effect of that on the people na in power at the moment is that nayayanig sila. Napansin mo yung mga, kasi I would also imagine na meron din tayong mga politiko who are, who have good hearts and who wanna fight for what is right. Pero nahihirapan dahil naging mas malakas na yung sistema on the inside. Pero dahil sumusuporta ang taong bayan, lumalakas ang loob nila. Totoo yan. Napansin mo kahapon, ang daming developments ang daming more names came out. And I'm so sure they're not stopping there. Oo, ang maganda dyan is now, we are not only pushing those good in governance, telling them na it's okay, you have our support. Hindi namin kayo bibitawan. Kasi syempre, hindi mo naman pwedeng sabihin lahat ng politiko ay masama. Yes, Oo. may good apple din pa rin naman. Oo, so Ang problema- maaaring konti lang sila. Pero Pabibilang yun mo nga, lang. dapat lang hindi dun dito mahihinto Yes. lang na sa pagpapangalan, no? Dapat kailangan may makukulong at talagang makukonvict. May Hindi yung mananagot. makukulong lang ngayon, pero pag napalitan ng Makakalaya. administrasyon, makakalaya. Parang nararamdaman kong may Diba? makukulong. Dapat. Tapos yun nga, maidagdag ko lang din, after nung coverage namin dito ng Sunday, lumabas kami, dumaan kami ng EDSA to see also for ourselves yung nangyayari doon. And talaga makikita mo yung mga ibang tao na hindi kasali, dadaan lang ha, talaga magpipit-pit sila ng busina nila to show support, no? Yung in their own way. So, good job dito sa ating mga hikers. Ang hirap niya na umakyat sila dyan at parang magsisigaw ka pa sa ibabaw ng bundok. Ang sarap sumigaw diba? sa bundok. Isipin mo, diba? Ang sarap. At dala-dala pa nila yung mga nila, senyalis. Oo, Batlaya, good job sa inyo and we are with you. Okay, tama na yan. Ito naman po ang isa pang best example. Isang tatay na maraming hinaing sa katiwalian sa pamahalaan, idinaan ng protesta sa parody song. Turo dito, turo dyan, turo doon. Sistema ng gobyerno'y ba't nagkaganon? Obrahin ang kwarta ng kontrata para happy ang buhaya. Kung ang iba
iba nagre-relapse nga daw tuwing 3 a.m. Ibahin nyo ang tatay ng netizen na nag-post nito. Daig pa leader sa isang school project, heto at sige sa pag-compose at record ng sarili niyang anti-corruption song sa tono ng kantang Obladi Oblada. Kaya sa mga buhaya dyan na happy-happy sa pagkubra, pakinggan nyo na lang ito ng manginig naman kayo. Uy, napaka-creative talaga ng mga Pinoy, no? Minsan talaga iba-iba tayo ng ways to express our true. anger, our grief, at ito nga si tatay nakagawa ng kanta. Oo, sabi ni tatay, ay hindi lang ako para hayaang si Justin Toller lang ang gumawa. Diba? Sabi niya, sa mga edad ko, meron ding makaka-relate na Obladi Oblada because that's a classic Classic song. na, Yes, So, oo. ang ganda that we're using our platforms iba-iba. Exactly. Hindi, kasi di ba sabi nga nila, sa panahon ngayon, hindi maaring tatahimik ka lang. Oo, totoo. Because ano ba yung sinabi ni Martin Luther King, di ba? Our lives begin to end when we become silent on the things that matter. So ito, para sa atin, ito na yung panahon na tayo ay mag-speak out, share our voices in different manners. Kung hindi natin kaya lumabas sa daan para magprotesta, gumawa tayo ng kanta, 'di ba? Magsuot tayo ng mga t-shirts at 'di ba, ilabas natin ang ating pagka Daniela Mondragon sa mga sitwasyon na ito, 'di ba? Oo, because we are not Mondragons for nothing. Yes. Oo, pinalaki ng nanay natin ganyan. Tama. Ilaban natin yan. At huwag tayong titigil, huwag tayong makampante, magpapasko na. At alam nyo naman, pag Pasko, naiiba ang pangangailangan ng mga tao. Ngayon, kung ayaw natin na ang mga taong naghihirap ay mapahirap palalo. Lalo. Exactly. Magawa natin ang paraan. Di ko nga alam kung paano nakakatulog pang mga ito. Exactly. So, Kita totoo mo ha? na, 34.24 billion. Billion. Diba? Ilang years mo kikitain yun. Gusto ko maintindihan. Billion, ha? Ilang gagawin mo dyan? Diba? Yan ang- Hindi mo yung madadala sa kung saan ka pupunta Ibang level of pagkatapos. greed yan. Kita-kit sa finance. gagawin mo dyan. Ako Diba? nga masaya na ako sa cup noodles. Hindi ko alam talaga. Totoo yan. Alam mo, sobrang pagkagahaman na yan. Oo, Sobra na. Iba finals yan for sure. Oo, at saka Tayo mabuti iba kung rin. yung ninakaw mo ay hindi sa ibang tao. Totoo. Isipin mo yung mga tao Bullshit. gigising alas 3, alas 4 ng umaga, uwi alas 8 para sa kakarampot na kikitain. Ito ayahay. Ito, iniba nila ang meaning ng Sorry. scholar ng bayan eh. Totoo. Pati hindi na nakontento sa isang sasakyan na mamahalin, na nagkaroon pa ng maraming magagandang sasakyan, relo, chopper, kung ano-ano mga pinagbibili, mga bahay. So, sana po, yun nga, makatulog kayo na maayos. Kung hindi man, deserve niya yan. Sana po makonsensya kung sino man yung mga dapat Iskaya is the tamaan. limit daw. Tama, tama. At matapos mo ang ilang trending update yan, ito pa, ang ilang pampabuena mano namin ng mga mainit na balita sa umaga. Ilang pang opisyal ng DPWH at mga mambabatas, kabilang na si Congressman Zaldico, pinangalanang pumu-porsyento, kumikickback sa flood control projects. Congressman Go, kumubra umano ng aabot sa 8 bilyong piso. Bagyong Nando nagdulot ng matinding pinsala sa Cagayan. At sa showbiz, Piolo Pascual at Kyle Echari mapapanood na sa pelikulang The Ride. Sa mga nanay at lola nating mamamalengke pa lang, sa pamilihan naman ang larga ni Lala Laila ngayong umaga. Alamin natin ang presyuhan ng mga isda. Speaking of mga lola, dalawang lolay ulit ang magkakabugan para sa titulong Grandma Mo, Kabog Queen of the Day. Kilalanin natin sila maya-maya. Sa frontline sa umaga, aabot daw po sa 8 bilyong piso ang natanggap umanong kickback ni Congressman Zaldico mula sa flood control projects. Bukod kay Ko, pinangalanan din ang ilan pang senador at opisyal ng DPWH na nakatanggap umano ng porsyento sa mga proyektong ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ang litratong ito ng limpak-limpak na pera sa lamesa ay inayos daw ng ilang DPWH officials para mapunta sa bulsa ni Congressman Zaldico. Sa pagsisiwanat sa Senado ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang si Ko ang nasa likod ng bilyon-bilyong pisong budget insertion para sa flood control projects. Mula sa 2022 hanggang 2025, 426 projects daw na nagkakahalaga ng higit 35 billion pesos ang ibinaba umano ni Ko sa Bulacan. Ang kapalit, 20 hanggang 25% na kickback umano
o kabuuang 8.75 billion pesos na mismong si Alcantara pa raw ang nag-deliver sa hotel o bahay ni Ko sa Pasig. Pera na nakalaan para kay Consalde, dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihingi porsyento ng Consalde sa iba't ibang tao. Maging ang dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, minsan na rin daw nakasama sa pag-deliver ng kickback umano para kay Ko sa penthouse ng isang hotel sa Taguig. Nakalagay raw ang limpak-limpak na pera sa loob ng 20 maleta. Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon. Galing ang pera sa mga advance na bayad ng mga kinuhang kontratista sa mga proyekto na kalaunay magiging ghost project o substandard. Pati si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo idinadawit sa paghatid ng kickback. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po, Noong 2023 hanggang 2025, umabot daw sa higit 6 billion pesos ang proyektong ibinaba di umano ni Bernardo sa 1st District ng Bulacan. Ang pinakamalaking kickback dyan, 25% o 1.5 billion pesos sa kung sino man ang proponents. Ulit, kung hindi substandard, ghost ang proyekto. Hindi lang sina Bernardo at Ko, kundi pati raw ang ilang senador ay nakinabang din sa anomalya. Sina dating Senador Bong Revilla at Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na una nang itinanggi ang paratang. Kwento ni Alcantara, humiling noon si Villanueva ng proyektong multipurpose building na gagastusan ng 1.5 billion pesos. Pero hindi raw ito napagbigyan. Nauwi daw sila sa flood control projects na ginastusan ng 600 million pesos. 25% dyan ang ibinigay raw sa tauhan ni Villanueva. Si Alcantara ulit ang nag-deliver. ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan, na iniwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Samantala, wala namang direktang pakikipag-usap si Alcantara kay Senator Estrada. Pero meron daw siyang isinumiting proyekto para sa 355 million pesos na pondo ng senador na nailusot din sa budget. Noong 2024 budget din, nagkaroon daw ng singit sa pondo para sa 3 proyekto sa Bulacan na itinuro raw ni Bernardo na para kay nooy Senator Bong Revilla. 30% daw niya nang ibinigay kay Revilla na tumakbo noon para sa re-election sa Senado. Dawit din sa pag-identify ng flood control projects noong 2022 si dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Dahil daw sa bigat ng mga akusasyong nakasaad sa nilagdaang salaysay ni Engineer Alcantara, pinayagan siya ng Senado na pansamantalang lumabas at tumungo sa DOJ. Mismong si Secretary Remulla ang sumama sa kanya para i-validate ang kanyang salaysay. Malaking tulong daw ito para malaman kung sino ang pwedeng ipasok sa Witness Protection Program. Binalik ulit si Alcantara dito sa Senado. Natuklasan din daw ng Anti-Money Laundering Council na 36 ang bank accounts ni Hernandez. Umaabot daw sa 597 million pesos ang kabuuang transaction sa mga account na yan ayon kay Senator Raffy Tulfo. Paano ma-justify na magkaroon ka ng 36 bank accounts? So yung mga pumapasok na milyones at one time, paano ma-justify doon sa bangko? Hindi ko rin po alam, Your Honor. Basta pinapayagan naman po ng mag-deposit po. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagkasampa ng reklamo laban kina Alcantara, Senators Villanueva at Estrada, Congressman Zaldico at dating Congresswoman Kahayon Uy. Posible silang maharap sa mga kasong indirect bribery at malversation of public funds. Bailable ang mga kasong yan. Inanunsyo rin ni Justice Secretary Boying Remulla na pina-freeze na umano ng Anti-Money Laundering Council ang kanilang bank accounts. Pero wala pang kumpirmasyon ng AMLAC kung naglabas na sila ng freeze order. Sa Huwebes, itutuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pare-parehong itinanggi ng mga inakusahang dati at kasalukuyang senador ang akusasyon sa kanila ni Engineer Henry Alcantara. Nagbabalik si Mean Los Baños. Walang pinangalanan pero tinamaan si Senator Jinggoy Estrada sa sinabi ni Senator Kiko Pangilinan tungkol sa PDAP scam habang nagsasagawa ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects. Siguro kung yung
Napoles cases, nauwi dun sa halip na absuelto, kulong. Baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Sino ba pinatatamaan mo? You're a lawyer. I'm not. You shouldn't be talking that way. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? Paliwanag ni Pangilinan, There was no intention of maligning any senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada, wala pong personalan yung... pero hindi nagpatinag si Estrada. Hinding-hindi ko pahihintulutan na ang kasalukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. I urge my colleagues to exercise prudence, fairness, and much of all, respect. I too deserve to be heard and to defend myself. Bago yan, ikinanta ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang mga pangalan ng ilang mambabatas at DPWH officials na kumubra umano ng porsyento sa mga proyekto sa Bulacan. Kabilang dyan sina Senator Estrada, Senator Joel Villanueva at Congressman Zaldico. Welta ni Villanueva, wala siyang itinatago at handa siyang magpaimbestiga. Mentioned my name, operative word, mentioned. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Mema lang, may masabi. I am ready, Mr. President, and my office is ready to be investigated, that the truth may come out. Itinanggi rin ni dating Senador Bong Revilla ang mga akusasyon ni Alcantara. Wala raw siyang kinalaman sa kahit anong ipinaparatang laban sa kanya. Ayon naman kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico, walang katotohanan at basehan ng paratang laban sa kanya. Handa raw siyang magsalita sa tamang lugar sa tamang panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa ibang balita naman po, matindi ang iniwang pinsala ng bagyong Nando sa ilang bahagi ng Cagayan. Ayon sa ilang residente, ngayon lang daw sila nakakanas ng ganito katinding hangin mula sa bagyo. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Nagkapitak-pitak ang baywalk sa bayan ng Calayan sa Cagayan matapos hagupitin ng Super Typhoon Nando. Halos lahat ng mga bahay dito, kung hindi tinangay ang bubong, tuluyan ng pinadapa ng malakas na hangin at matinding ulan. Imagine mo yung 100 km per hour kung nagtatravel ka sa kotse. Times 3 nun, yun ang kabilis at kalakas ng hangin. Yun nga, halos lahat ng bahay nilipad ang bubong. Alam nyo, ang Calayan na hindi nagre-reklamo. Ngayon lang nasabi niya na sobra daw ang nag-hit sa kanila. Sa bayan ng Apari, naabutan pa ng News 5 si Nanay Visitasyon na naglilinis pa ng kanilang bahay. Pinasok kasi ito ng tubig na nag-iwan naman ng putik. Hindi kami nakakain kahapon, sir. Nandito rin sa loob, sir. Parang ako nasisira ng ulo, sir. Yung buhay namin, sir. Ang ilang residente, pinapala na mga namuong putik sa pier ng bayan matapos ding mabaha mula sa naranasang storm surge roon. Nagkalat din dito ang iba't ibang tinangay na debris gaya ng mga sanga ng puno, yero, pati kulungan ng hayop. Nakuha na naman sa drone video ng News 5 ang maladagat na itsura ng malawak na palayan sa bayan ng Santa Teresita. Marami pa naman dito ang kakatanim pa lang. Mayroon ding aanihin na sana pero nalubog sa tubig. Sa huling datos ng Cagayan PDRRMO, aabot sa halos 400 milyong piso naging pinsala sa agrikultura sa buong probinsya. Isang tanod naman ang nasuwi matapos tamaan ng bumagsak na sanga ng puno. Agad namang namahagi ng relief packs ang Alagang Kapatid Foundation para sa mga apektadong residente sa bayan ng Apari. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Suspendido pa rin po ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil pa rin sa masamang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Valenzuela City, pati sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Bataan at Tarlac. Wala ring pasok sa ilang bayan at lungsod sa Bulacan tulad ng Kalumpit at Marilao, pati sa Malolos, Bukawi, Plaridel at Giginto.
Damay rin po sa suspensyon ang San Miguel, Hagonoy at Norzagaray sa Bulacan. Suspendido rin ang pasok sa ilang bahagi ng Pampanga kabilang ang Arayat, Bacolod, San Fernando at Mexico. Wala ring pasok sa ilang bayan sa Pangasinan gaya ng Alaminos, Bautista, pati na rin sa Bayambang, Binmalay, Calasiao, Lingayen at Manawag. Lahat ng antas din ang walang pasok po sa iba pang lugar sa Pangasinan tulad ng Pozo Rubio, San Carlos City, Sual at Dagupan City. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa ibang bahagi naman ng Cavite gaya ng General Emilio Aguinaldo, Tanza, General Trias at Kawit, maging sa Alahala, Rizal. Mula po preschool hanggang senior high school lang ang walang pasok sa Atok at sa La Trinidad sa Benguet, pati sa ilang lugar sa Pangasinan. Hanggang elementary naman ang wala pong pasok sa bayan ng Kibungan at Sablan sa Benguet, maliban sa 2 barangay. Tuluyan na nga pong nakalabas ng PAR o Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando. Nagdulot yan ng malalakas na pagulan at hangin sa ilang bahagi po ng ating bansa. Pero kasunod niyan, pumasok naman ang bagyong Opong. Alamin ang pinakabagong update kasama po ang ating resident meteorologist weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Miyerkules. Kasabay nga ng paglayo nitong dating Super Typhoon Nando, meron tayong panibagong binabantayang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay naging bagyo kahapon ng umaga at kahapon around 4 p.m. nakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at binigyan ng local name na Opong. Ito pong bagyong Opong ay lumakas pa at ngayon ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 65 km per hour malapit sa kanyang gitna. At minsan, may mga pagbugsong umabot sa 80 km per hour. Sa ngayon, sumusubsub pa yan ng bagya pero yan po ay kikilos na at tutumbukin itong Eastern Visayas at Bicol Region sa bilis na 20 km per hour sa susunod na mga araw. Ito nga ang dating Super Typhoon Nando ay palayo na sa ating bansa at wala na po yung direktang epekto sa atin. Pero ang habagat po o southwest monsoon ang nagdadala po ng mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito nga ang bagyong Opong ay babantayan natin in the next few days dahil ngayon ay inaasahan natin itong mag-landfall o tumama sa lupa. Maaaring sa darating na Thursday, yung kanyang panglabas na kaulapan ay sasabit na dito sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Pinaka natin mararamdaman yung kanyang lakas ng hangin at mga pagulan ay sa darating na Biyernes hanggang Sabado habang tumatawid po yan dito sa Bicol Region at areas po ng Mimaropa. Diyan po natin mararamdaman yung mga pagulan yan. Yung ating concentration ng malalakas na pagulan ay nandito nga sa Bicol Region, Mimaropa, kasama po dyan ang Calabarzon. Apektado rin po niya ng Metro Manila sa darating na Biyernes hanggang Sabado habang tumatawid po yan. At meron din po tayong mga pagulan dito sa eastern section ng Luzon, kasama po dyan ang areas ng Aurora, Isabela, Cagayan, maging dito sa Quirino. Yan naman po yung inflow ng ating hangin dyan. At maliban dyan, meron din po yung pagpapalakas ng habagat o inflow ng hangin naman dito sa ibabang bahagi niyan na magdadala po ng maulap na panahon dito sa areas ng Visayas at Mindanao. At possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. So, in general, buong bansa po ang maapektuhan ng pagdaan ng bagyong Opong at pagtawid sa ating bansa. Pero yung ating pinaka-concentration ng malalakas na hangin, malalakas na pagulan nito ay nandun po sa areas na dadaanan na malapit sa gitna nito. Kaya ngayon pa lang maganda at mag-ingat na tayo dahil habang papalapit pa lang itong bagyong Opong. Dito nga sa Metro Manila ngayong araw na ito, although nababawasan yung ating mga pagulan, maulap pa rin po ang ating panahon at madalas pa rin po tayong makaranas ng mga paminsan-minsan pagulan at malalakas po yan kapag meron tayong mga nararanasang thunderstorms. At minsan din meron tayong mga breezy o yung ating mga hangin na nararamdaman at minsan may pangapagbugso din po yan. Kaya sa mga lalabas ng bahay ngayon, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong. At kung wala naman po tayong importanteng gagawin, ay magstay na lamang po tayo sa bahay para magstay safe po tayo. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Maraming salamat, Tito Alvin, at sa aming pagbabalik, pagnanakaw sa isang tindahan sa Baguio City sa pool sa CCTV. Itong bahay sa May Kawayan, Bulacan, napinsala ng buhawi. At Gerald Anderson, umamin daw na siya ang may kasalanan sa hiwalayan nila ni Julia Barreto. Marami pa tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, alas 6 po ng umaga ngayong Miyerkules na ibagabigat sa mga kapatid natin sa Norte at maayong buntag naman sa mga kapatid natin sa Visayas at sa Mindanao. Ninakawan ng higit 100,000 pisong cash at tseke ang isang tindahan sa Baguio City. Ang suspect, dating empleyado ng tindahan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Binubuksan ng lalaking yan ang isang roll-up door ng stall gamit ang barena sa Maharlika Livelihood Center sa Baguio. Maya-maya, pumasok siya at isinara ang stall. Dumiretso ang lalaki sa bag sa taas ng mga estante. Kinuha ito sa kasumibat agad. Di na naghalugog pa. Ayon sa may-ari ng tindahan, laman ng bag ang checking nagkakahalaga ng 111,000 pesos at cash na higit 30,000 pesos. Sa tulong ng CCTV, namukha ng may-ari ang kawatan na dati nilang empleyado. Sana magbago ka na, kung saan ka man magpunta, magbago ka na kasi hindi naman, hindi lahat ng nagtatago ka lang. Nai-report na sa Baguio City Police Office ang pagnanakaw. Tinutugis na ang suspect na maharap sa reklamong theft. Inaalam din kung paano nakalusot ang suspect sa mga gwardya sa gusali. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Napinsala ang 7 bahay sa Maykawayan, Bulacan dahil sa buhawi. 13 pamilya ang kinailangang i-evacuate. Nasa frontline ang balitang yan si Faith Del Mundo. Natumba dahil sa malakas na hangin na may kasamang ulan ang mga bubong ng ilang bahay sa Barangay Longos, Maykawayan, Bulacan. Hindi tuloy madaanan ang lugar dahil sa mga nagbagsakang yero. Ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, buhawi ang nanalasa sa naturang lugar. Nung tinangay na ganon, nabaksakan yung kuryente, nabaksakan na yung wire. Kanina nga nagpuputukan eh. Siyempre, hindi naman namin magalaw, basa, baka may mga kuryente. 7 bahay ang tinamaan kung saan 13 pamilya ang apektado. Dahil sa malakas na hangin, nagbagsakan ng mga yero at kahoy dito sa kabahayan dito, kaya nakaharang sa kalsada. Ilang mga bahay ang walang kuryente at tanging mga motorsiklo lamang ang maaaring dumaan. Isa sa napuruhan ang kainang ito na nagtumbahan ang lahat ng gamit. Dahilan para hindi makapagtinda. Nagbagsakan po lahat ng gamit at sobrang lakas po talaga ng hangin. Tapos bigla nga pong namatay yung ilaw, nag-brown out na po agad. So hindi po agad maaayos po eh. Tsaka natatakot po kami dahil po may bumagsak na pong mga kawad ng kuryente. Hindi naman po kami makakapag-luto ng ganito po yung sitwasyon. Tiyempo namang dumaan sa lugar si Marilu na sakay ng motor. Bahagya raw natamaan ng mga yero ang kanyang likod. Dahil sa sakit, hindi raw siya muna makakapasok. Pinipilit ko na pong tumayo. Masakit lang naman po sa akin yung likod ko. Buhay ko po yung nakasalalay kasi. Kaya medyo traumatized lang po talaga. Sa ngayon, wala nang iba pang nasaktan. Pero sa Barangay Hall muna, nananatili ang ilang mga apektadong pamilya. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Umamin daw si Gerald Anderson na kasalanan niya kung bakit sila naghiwalay ni Julia Barreto. Yan ang revelation ni showbiz vlogger Ogie Diaz. Sa kanyang latest vlog, kinuwento ni Mama Ogs na tumawag sa kanya si Gerald para klaruhin ang ilang bagay tungkol sa breakup nila ni Julia. Itinanggi raw ng aktor na third party sa hiwalayan ang volleyball player na si Vanny Gandler. Hindi na raw ito personal na kilala or nakausap. Sadyang fan lang daw si Gerald ng volleyball. Iba raw ang dahilan ng hiwalayan nila ni Julia at kasalanan daw ito ni Gerald. Last week lang nang kumpirmahin ng kani-kanilang talent agencies ang breakup ng dalawa. Nagbabalik sa big screen si Piolo Pascual para sa pelikulang The Ride. Kagabi, dinaos ang premiere night ng pelikula. Kasama ni Papa P sa pelikula si Kyle Echari. Ang The Ride ay kwento ng mag-amang masusubok ang kanilang relasyon. Ayon kay Papa P, very timely ang movie. Produced by Spring Films, Cornerstone Studios, and MQuest Ventures. Showing na ang The Ride sa mga sinihan simula ngayong araw.
So it's very timely, not just now, pero for every family, for every relationship, kailangan nilang pagdaanan yung mga ganong conflict sa buhay nila. To be able to choose kung ano ba talaga yung dapat. Siyempre, choose mo yung tama. So this is a reflection. Marami kang makikitang emosyon na medyo organic po talaga. Sa aming pong pagbabalik, panibagong palpak na flood control project sa Pampanga na abisto ng Independent Commission for Infrastructure. Dating Senadora Grace Poe, itinangging parte siya ng small committee na idinadawit sa questionabling insertion sa national budget. At sa amin ding pagbabalik, kakamustahin naman natin ang bentahan ng isda ngayong masama ang panahon. Kasama si Lalalala. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. Gising-gising na po sa mga kakabangon pa lamang. Kape-kape na po tayo. Maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya. Nag-inspeksyon ng Independent Commission sa flood control projects sa Pampanga. Nadiskubre nila ang ilan na namang substandard na proyekto. Nasa frontline po ng balitang yan, si Ian Suyo. Nainis si DPWH Secretary Vince Dizon nang bisitahin ang 254 million pesos na flood control project sa Arayat, Pampanga. Yan ay matapos makita ang bumigay na hilera ng sheet files na mahigit isang taon nang hindi naaayos. Dalawagang to, it's either maging pagkagawa nyo o design flow. Yun nga yun. Nasundan naman po, pero ako ang tingin ko kasi, bumigay yung sheet file na bali. Giit ng kontraktor, 30 meters na raw ang lalim ng sheet files na ibinabaon sa gilid ng ilog para tiyaking matibay ito. Makukumpleto na raw nila ito sa lalong madaling panahon. Pero hindi yan bumenta kina Dizon at kay Special Advisor Mayor Benjamin Magalong. Ang embedment ho nito, according sa soil test, ito tinawagan ko na ho, no? Umabot lang ho na mga 18 to 20 meters. Pero ang mukhang ginamit nyo lang dito, iniklian nyo kayo bumagsak. Hindi talaga kayo umabot sa 30 na sinasabi nyo. Sino nagsabi sa inyong ugitin na ganito? Yung DE dito? Tingin ni Dizon, substandard na nga ang proyekto dahil posibleng ipinasubcontract pa ito sa ibang kumpanya. Ito yung itsura ng flood control project sa bayan ng Arayat, Pampanga. Kung mapapansin ninyo, hile-hilera yung mga sheet file dito sa aking likuran. Taong 2023 raw nang ayusin yung isang bahagi na yan. Subalit wala pang isang taon, bumigay daw kagad yan, Agosto ng 2024. At mahigit isang taon nang lumipas, hindi pa rin nasosolusyonan ang problemang iyan. Ayon kay Dizon, questionable rin daw ang pagkakagawa ng plano nito. Hindi rin kasi sumipot ang mismong district engineer na gumawa ng plano. Kinakantado na naman ng mga tao dito yung flood control project na to. Kamukha nung nakikita natin sa ibang lugar. Luzon pa ganito, ha? Bukod dyan, isa pang unfinished project ang binisita ng mga opisyal ng ICI sa Arayat. Isang tulay kasi doon ang 8 taon na raw nakatenga mula 2017. Tingin ng mga opisyal, nabitin sa pondo ang tulay at posibleng mas pinagtuunan ang mga flood control projects sa lugar. Nakatakda raw bigyan ng show cause order ang district engineers na sangkot sa mga nakatiwangwang na proyekto. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Itinanggi ni dating Senator Grace Poe na parte siya ng tinatawag na small committee sa 2025 national budget. Ang nasabing komite ang idinadawit sa kinukwestiyong insertion sa national budget ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. To the existence of a small committee, I'm not really privy to that. Diretsang itinanggi ng dating senador at chairperson ng Senate Committee on Finance na si Grace Poe na may dinaluhan siyang kahit anong small committee ng bicameral conference tungkol sa 2025 national budget. Wala akong sinalihan na small committee or closed-door meetings with my counterpart
in the House. Matatanda ang noong Hulyo ay may lumabas na ulat mula sa website ng politiko tungkol sa umunoy pagpunta ni Noy Senate President Chis Escudero sa batasang pambansa noong kasagsagan ng BICAM Conference Committee. Nagpasok umano si Escudero na mahigit 140 billion peso sa 2025 national budget. Dati nang giniit ni Escudero na wala siyang ibinulsang pera ng bayan. Paninira lang daw yan na malamang daw ay kagagawa ng Kamara. Nauna nang giniit ni Navotas Congressman Toby Chanco na dapat nang alisin ng small committee tungkol sa budget. Kabilang si Chanco sa mga ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa flood control projects. Isinumite ni Chanco ang lahat ng ebidensyang hawak niya. Pinakamahalaga today is the connection between the insertion and the kickback. At least si D.A. Henry Alcantara na ang nagdugtong noong insertion at noong kickback. Bukod kina Chanco at Po, kinausap din ng ICI sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva pero hindi na nagdetalye pa tungkol dyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Bilang tugon po sa patuloy pa ring pagbigat ng daloy ng trapiko at pahirapang pagbiyahe, lalo na sa mga kapatid nating commuters, may programa po ang ilang sangay ng pamahalaan. Ang iba pang detalye niyan, alamin natin kay Traffic Tito Mondi Lopez na nasa Batasan, Sandigan sa Quezon City po ngayon. Tito Mondi, ano raw ang plano nila dyan? Yes, Mami Dims! Good morning sa'yo. It's Wednesday. Yes. Sumasayaw-sayaw tayo. Team Commute, kaway-kaway, sabay. Eto na. Kalisilip tayo. Pakita natin. Ayan, ngayong araw nga, simulan natin ang itong proyekto ng DOTR. Makikita nyo, itong dalawa na natatakpan ng bus. Ayan, may nag-assist na sa ating mga driver, lalo na sa mga bus at mga PUV natin. Ayan, kita nyo sila. Ayan, kakaway kaya sila. Pakita natin. Sir, kaway kayo? Ayun, busy sila. Eto, simula ngayong araw nga, may mga tao na ang DOTR dito mismo sa Batasan. Siyempre, hindi nag-iisa ang DOTR. Meron na tayong kasabay sa ating biyahe. Kasama nilang LTO, LTFRB, MMDA, QCDPOS at pati na rin ang Philippine Coast Guard para talagang all-star team na ang tumutulong para mas mapagaan yung araw-araw nating biyahe. Misyon nila ay gawing mas madali at mas ligtas ang pagsakay natin, lalo na para sa ating mga lolo't lola at mga kapatid na PWD. At guess what, sabi nga ni Acting Secretary Giovanni Lopez na hinihintay natin ngayon na nag-commute nga last week, ramdam na ramdam niya ang struggle. Yung pila na parang walang ending, yung siksiga na parang sardinas, at yung paghihintay na parang forever gaya nila. Ayan sila sa ating mga kapatid. Ayan, kaya relate na relate sa atin. Sabi pa nga ni Sec Lopez, pilot run pa lang to, testing the waters kumbaga para makita kung saan kulang ng tao at PUV at kung paano hindi na tayo araw-araw para nag-obstacle course bago makasakay. Dagdag naman ng LTFRB, totoo nga raw, kulang talaga mga bumabiyahing sasakyan, lalo na tuwing rush hour. Pero don't worry nga, eto, ayan, kita nyo ba, isa ba rito, maganda rito. Ayan, meron pang, oops, ayan. May barriers na rin para sigurado na kung saan dapat dumaan o magsakay at magbaba ang ating mga drivers. At meron dito, makikita nyo, may PB stop, pakita natin, ayan. Ayan, para siguradong mas maayos at mas maliwalas at mas convenient sa ating team commute. Yan muna ating morning biyahe. Back to studio. Maraming salamat, Tito Mondi Lopez. Ito naman po sa mga nanay, tatay, lolo at lola nating mamamalengke ngayong araw. Aalamin natin kung magkano nga ba ang bentahan ngayon ng isda mula kay Laila na lumarga ngayon sa Mandaluyong Public Market. Laila, kamusta ang bentahan ng dried at fresh na mga isda dyan ngayon? Maui! Good morning sa'yo! Puset-puset kayo dyan! Tinuyong puset! Maui, alam mo ba, yung cameraman ko, bumili ng tuyo! Nasa pak! Ay, grabe talaga, bumili siya ng tuyo, nasa pak! Nasa pak, Maui! As in, nasa pak na kasi ang bilihan ng mga tinuyong isda o ng dried fish dito sa tindahan ni Ate Zeni Cañedo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, mahal. Pero ang good news, noon pa naman siya nagmahal. Hindi rin naman siya nagmura. Yun nga lang talagang hindi siya
kumbaga stable yung presyo. Kaya lang mataas pa rin ang bentahan. O, alam nyo ba na ang tuyo, 1 kilo, 500 pesos yan ha? At yung nasa pack, ayan, yung nasa pack, 50 pesos yan kapag nakapack. Yung sapsap na tinuyo, 1,600 pesos kada kilo. Kapag nasa pack, 100 pesos yan. Kapag ka naman boneless dilis, ang kilo niyan ay 1,600 pesos. Kapag nasa pack, 100 pesos. Yung kanilang puset, eto talaga ha. Etong pusit nila, 1,600 pesos kada kilo yan. Pero pag nasa pack, 100 pesos lang. O, hindi ba? Yung danggit, 1,600 pesos kada kilo. Pero pag nasa pack, 100 pesos din. Ganun na rin ang biya. Pag nasa pack, 100 pesos and 1,600 pesos siya kada kilo. Pero tanungin natin, bakit nasa pack? Ayan, Tita Zenny, good morning sa'yo. Ayan, bakit po nasa pack yung mga dried fish natin ngayon? Yun na po bang trend ngayon? Yun ang pinaka-the best talaga. Kasi ang mga mamimili, yung kaya lang nilang bilhin, 100 to 150 lang. Ayun, Per kaya pack. nasa pack. Kaya nasa pack. O, yun yung dahilan kung bakit nasa pack. Pero ano po yung pinakang mabenta sa inyo na nasa pack na mga dried fish natin? Yung tuyo. Tuyo? O, sarap naman kasi talaga niyan, lalo na ngayon, maulan, champurado, uhuy. O kaya sinangag, hindi ba? Okay, bakit po ba mataas ang presyo ng tinuyong isda o ng dried fish? Lalo na ngayon, tag-ulan. Kasi po ba ayaw niya mabasa? Ganun ba? Kasi hindi sila makapagpatuyo. Yun pala. Sa bagay, totoo. Dahil walang araw, mahirap nga namang magpatuyo ng isda. Correct ka dyan, di ba, Mami Zenny? Okay, thank you, Mami Zenny. Gaano karaming tuyo ang binibili nyo kada linggo at nauubos naman ba? Every week, bawat isang items, 3 kilos. 3 kilos. Pero yung tuyo, mga 10 kilos. Wow, talagang bestseller pala ang nasa pack na tuyo. Okay. Thank you, Mami Zenny. Ayan ha, at salamat dahil mamaya magtitinda tayong dalawa dito. Pero eto yung presyo ng mga nasa pack, di ba? At 4 kilo na tinuyong isda. Pero pagdating naman sa ating mga isda talaga, alam nyo ba, merong 4 na kontrabida. Walang pakikisama tong 4 na isdang ito. Actually, mataas din ang presyo ng ating fresh na fish, ano? Yun nga lang, etong 4 na to ang talagang mas nagtaas. Siguro nga dahil sa samari ng panahon at inaasahan pa. Sabi ha, mas tataas daw sa mga susunod na araw dahil sa sama ng panahon. Alam nyo na, sunod-sunod yung bagyo na naman at sama ng panahon na nararanasan natin. So eto yung 4 na isdang walang pakikisama dahil nagtaas sila ng presyo. Ang tilapia, 180 pesos yan kada kilo. Ang salay-salay, 400 pesos kada kilo. Ang bangus, 300 pesos kada kilo yan. At ang galunggong, 360 pesos yan kada kilo. At wala niyang nasa pack. Pero pwede kang bumili ng 1/4, 1/2, 3/4 kung hindi kaya ng 1 kilo, di ba? Thank you, Mami Zenny. Ayan, okay. So, ang ating mga binibenta ay nasa pack. Okay. So, yun muna, Maui. Ikaw ba? Gusto mo ba ng puset? Nasa pack. Ayan, bibilhan din kita, ha? Pagdating ko dyan, akong bahala sa'yo. Yan muna ang latest. Balik sa inyo sa studio. Laila, gusto ko yung nasa pack. Gusto ko yung pusit na nasa pack at tuyo na nasa pack. Sige, pabili kami, ha? Okay, thank you, Laila. Maraming salamat. Ano daw yung isda na... Ayun na. Ano naman? Wala na nga si Laila. Isda na hindi daw marunong tumawag ng pangalan ng tao. Ano? Pusit! Hindi naman kasi Sea creature. O isda na lang na mahilig mag-procrastinate. Ano? Maya. Nagbabakal ka pa. Maya. Bakit hindi mo pwedeng bigyan ng buhay na isda si Elsa? Bakit? Awatin mo na! Bakit? Bakit di pwede? Bakit? Because she'll let it go. Let it go. Kuya! Asa na bang pamalo ko? Ayaw mo, pili ka lang angkor o komedyante. Para masaya naman
kayo. Masyado na kayo May naapektuhan entry ipin natin. Ano? Wala. Mamaya pupulong sa atin ni ate. Sige, mamaya po abangan natin mga kapatid. Karagdagang tauhan, ipapadala ng DOTR sa Commonwealth Avenue para tumulong sa commuters. Hong Kong, pinag-aandaan na ang super bagyong Ragasa o bagyong Nando na unang nanalasa dito sa Pilipinas. Yan po. At iba pang mga maiinit na balita ay hatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At sa luto na po, magluluto tayo ng perfect pampainit ngayong rainy season na siomai miswa soup. Tuloy-tuloy lang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paborito morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Kapag maulan, nako, partner niyan, ang lambingan. At syempre, kasama pa ang mainit na sabaw. Kaya naman po, kailangan... Pagkatapos maglambingan, kailangan yung sabaw sa pagkain lang, huwag sa tao. So, yung mga papasok po dyan, ayusin po rin yung mga trabaho niyo, huwag kayo sasabaw-sabaw. Kaya perfect po, lulutuin natin ngayong umaga na mabilis lang gawin. Swak na swak pa sa kaya. Magluluto po tayo ng siomai miswa soup. Ang mga sangkap po, bawang. miswa, siomai soup. Pag yan hindi mo Baba, sabi ng bawal sabaw eh. Buti hindi ka ni-inquire ng Senado. Kung hindi, wala ka pang masasagot eh. Ikaw ba may ninakaw ka? Wala! Okay, yun ang importante. Eto, bawang po para sa mga aswang. Sibuyas, pampaiyak. Kapag di ka maiyak, kailangan mo umakting. Kailangan po ng iba to, ha? Tubig, kapag hindi mo na alam ang sasabihin mo, magtubig ka. Okay, pork cube. Pork cube para sa mga matatabang pork. Cube. Yun lang. Siomai. Siomai. To siomai lang. Asin. Asin. Para Umalat-alat ka naman. Paminta para sa mga, nako, patay. Patis at miswa. Ang paminta, minsan, ingredient, minsan, tao. Paraan ng pagluluto sa kawali, igisa ang mga hindi pala. Magisa ng sorry na, ano ba yan? Ang nangyayari sa akin? Kakapapanood ko na lang to talaga ng mga balita eh. Okay. Sige, go. Kayo na, ni Maui dyan. Maggisa Maui, ng minsan ka bawang lang nandito. at sibuyas. Okay. Sige naman, pahinga ka muna. Kaya ko na to. Oil ka Oil muna. palagyan mo ng oil. Sabi ko nang bawal sabaw sa tao eh. Ito. Okay, ito na oil. Oo nga, kasi kailangan... Sorry na. Bukas na yung stove. Bukas na. Bukas na po. Oh, hindi sabaw yan ha. Hindi, oil lang, mama. Ayan. Huwag masyadong marami, kukuha lang tayo ng para sa atin. Tipid-tipid ano? lang Oo, tayo. huwag natin kinukuha yung sapat lang. Okay, pwede nang ilagay. Pwede na. Painitin muna. Hindi, mainit na. Mainit na yung ulan eh. Okay. Ayan. Kasing init ng mga issue ngayon. Okay. Sige na. Talaga? Sabay mo na. lapit-lapit ka, Andre. Yan yung pabango mo everyday, di ba? Oo, naamoy ko. Amoy no? gisa yan. Morning till night time, amoy gisa. Amoy gisa. Yan. Kapag Okay. yan ay medyo pwede na ilagay yung tubig. Okay. Sige pa. Lumabas na yung niya, katas. Hindi Ay, pwedeng wow. eat girl ka rin. Kung kailangan, okay, kailangan pinagtatrabahuan. Kain lang ng kain, tikim ng tikim. Okay. Ano bang nararamdaman mo pag ikaw lang kumakain? Ay, gusto niya kasi ayaw niya mag-share. Yun din ba yung pakiramdam ng mga taong sila lang ang ligtas sa Hindi. Siyempre, lagi ko kayo nami-miss, mama, pag Talaga kumakain ba? ako. Oo. Lagi Bakit ko hindi sabi sa naman? producer ko, sana
magpapadala tayo sa studio. Talaga? Oo. Eh, kaso minsan malayo yung location, mama. Kaya honestly lang Oo. Ang hirap pinag-explain pa. Parang guilty ko naman masyado. Okay, tubig na po. Pwede na ilagay. Pwede mo buksan yung tubig, ha? Dahan-dahan Lagay mo lahat. Dahan-dahan. Uy, ang dahan! Huwag mo sabihin. Kasi pag sinabi mo lagay na, ilalagay niya kalat. Binuksan niya. Latin mo na. Okay. Alam mo, Sige, mabilis sabaw ako kasi yan. maniwala. Sabaw yan. Sige lang, bebe. Sige lang. Baka may soup yan. Okay na? Sige, parang konti. Half na ba? Okay na po. Okay, ayan. Ito ng totoong sabaw. Okay. Pork Para cube. sa mga baboy. Ala. Okay. Don't insult the pigs. Durugin natin. Sige, durugin mo. Eh, alaga kaming baboy. At tanungin mo kung anong pinangalan ng asawa ko. Sig. Para sa? Sisig! Ayan, so nilagay na natin yung pork Siomay. cube. Kailangan, siomay pa muna. Takpan. Hindi, siomay pa muna. Sige, siomay. Tapos pakukulaan. Siomay. Lahat na ng siomay po. Okay. Isa lang. Talaga ba? Ang kapatid mo today, Roll ka today. Hindi na, punchline muna ulit. Okay, ayan. Kaya mo yan, Yung siomay. Hindi na naman yan kinausap ni Kuya Diego. Walang walang kausap. Oo. Ano ba ginagawa mo kasi? Galaw ka ng galaw. Kasi paminta. Okay, mama, pantayan mo naman Hindi ko ako. napansin. Tayong tatlo tawa lang tayo ng tawa. Siya Hayaan mo lang siya dyan. Kaya niya yan. Sinadyan ko nag-usapan niya ba? Andre, Andre, mother of three yan. Hindi mo pwedeng anuhin yan. Mother of Only child, mother of three. Okay. At tapos, ayan na. Okay. Pwede na tayong mag-ano. Ito, magbabatis. Takpan na. Yung patis. Okay. Okay, gaano karaming patis, mama? Sakto lang sa kidney natin. Oh, enough. Yan. Eh, mahilig ko naman sa maalat. Ayan na. Okay, ilang minutes, mama, natin hintayin para kumulo? 5 lang. Okay. Hanggat maubos ang pasensya mo daw. Talaga? Ayan. So, batiin natin ang ating mga kababayan na nasa mga probinsya po natin ngayon. Sa Ilocos po, naku, dinaanan ng bagyan. Mag-iingat po kayo. Sana po ay okay kayo. Of course. In Pampanga daw, nagbabaha ngayon. Yes. Nakita ko yung mga post ng aking makeup artist na si Kusi. Oo. Tapos, I don't know if the Laguna na pinuntahan mo okay na. Parang nagsip-sip sila, di ba? Nagsip-sip sila, pero ngayon for sure Puno na naman. Oo. At syempre yung mga kababayan po natin sa Vismin, maayong buntag sa inyong tanan. Kamusta mo diha, mga kababayan dyan? Mag-ingat po kayo. At huwag niyo pong kaligtaan. Alamin, ngayon di ba yung parang pag meron ka ng kailangan tawagan, isa na lang, 911. 911. And they said 5-minute response, correct? So asahan natin yan. Kapon na dahil maulan, ito pasok to sa panahon ngayon dahil 'di ba pag malamig, pag umuulan, masarap ang sabaw, ang soup kasi mainit. Sa laman tiyan yan eh. Nagano ako, yung healthy shabu-shabu. Wow. Yung Kailan? parang- Kaya pala, payat mo na! Dalawang Kaya pala, payat mo na! Hindi isa lang. Ha? Dalawa yung pagkain. Hindi naman healthy. Healthy, sabi mo. Alam mo, naiintindihan ko naman yung sinasabi mo. May nasa isip ko. Oh my God! Okay. Okay, taasan natin yung nakataas. temperature. Nakataas na, Nakataas na, nakatodo kasing na yan. taas na. Ay, wow! Uy, wag niya ginagawa si Andre, Ginagano na nga niya yan para makover eh. Ayan, Tingnan mo. Nireveal ka pa. Totoo. Ang totoo, yung hair niya, yung totoo, nandito na talaga. Tapos hinihila lang yun. O hindi meron ako. Alam mo, may mga napapanood ako ngayon. Kinusap talaga. Ang taas. Isipin mo na lang, di ba? Ano kumakapal na yung muka? Yung kilay. Tita Marilen, how are you, Tita Marilen? Hello po. Sa Amerika. And Sir Ramon. Ramon. Okay, ayan, mama, medyo kumukulo na. Ang dugo ng mga taong Totoo. binabaha ngayon.
Uy, wag natin bitawan. Nako, Ang issue, mga kababayan, wag natin Tuloy-tuloy. bitawan. At saka yun yung kinukwento ko sa'yo kanina, Mama Deb. So, kasi kanina napag-usapan natin ng mga tao ngayon tulong-tulong, kaya mas lumalakas ang loob din ng mga good people in the government. Pero yun ay sabi ko, pansinin nyo rin, yung mga nasa online, sila pa umuungkat. Minsan ng mga resibo. Resibo, di ba? Na napoprove talaga that there's really something there. Kaya nakakatuwa rin, no? Tulong-tulong pa rin talaga lahat. At how can you escape that? Millions of Filipinos are watching. Because they stole billions. Totoo nga. Totoo. It is time. Okay. Hindi pa, pinapakulo pa. Pinapakulo pa. Okay, itong miswa, ito pwedeng kainin mag-isa. Pwede rin with rice. No? Pwede ka with rin. lots of rice. Akala ko yung mag-isa ka Mag-isa lang eh. Aray. Malungkot ka Gulo mag-isa. mo kausap dalawa, no? Pero pwede naman kumain. Sinabi lang yung sabaw para lang sa pagkain. Parang there's something in the air today, Ito nakakatawa, ano? yun yung talagang nalala ko, hindi ko naintindihan. Na yung Nagets mag-isa. ko eh. Iniisip ko kasi, kumpara sa shrimp bucket at sa shabu-shabu, mas nakakapayat yung shabu-shabu. Pero papayat ka talaga today, kakatakbo mo yan eh. Kakaisip din. Ay, ba yung sa isip, sumataas? Okay. Okay. Good luck! Mama Chiki! Mama Chiki, good luck. Kaya nga po pala wala si Mama Chiki today, meron po siyang exams. Yes. Mama Chiki! Praying for you. Praying for you. Good luck, Rooting Mama for you. Chicks. Kaya mo yan. Alam mo naman, never stop learning, di ba? Si Mama Correct. Chiki. Ganun talaga. Okay, kumukulo na ba? Oo. Hindi pa rin. Akala ko nung Ang dugo. bukas kayo yung nakikita. Ayan. Okay. Kulang pa. So, mamaya lalagay po natin yung miswa, no? Pwede rin itong lagyan next time ng more veggies, tama? Pwede. Repolyo. I remember kami sa bahay kapag nagluto kami ng miswa. Capsicum. Patola. Di ba? Patola nalagay, tapos giniling. Yun. Patola, minsan Patola. gulay, minsan ikaw. Patola. Bakit patola minsan ikaw? Tinuturo mo pa ako kasi ikaw yun. Oo nga eh. Alam mo yung mga mahilig manturo eh. Talaga diba? ka. Tingnan na Bakit natin. ganito tong sandwich na to? Bakit Alagay na natin yung mix. Pwede na, pwede. Lagay na. Ayan. Sige na. Ang maigi dyan, lahat din naman ng mga ingredients natin nasa kusina na. O kaya madaling bilhin sa groceryman, palengke. O makihingi kayo kay Mami Dims, maraming ingredients sa bahay nila. Ang miswa kasi madaling maluto. Kaya siya hinuhuli. Miswa ay yung hinuhuli, minsan miswa, minsan tao. Bakit? Hinuhuli. Ay, hinuhuli. Sige na. Sabaw talaga. Sabaw talaga pagkain natin ngayon. Sabaw, minsan pagkain, minsan tawi. Nagtago ako. Kaya sabi ko nawala na. Nawala na. Cover up ka naman. Gusto ko talaga nakakapanood ng mga nag-aaway. Na mga magkakapatid. Alam mo, nawala kami sa'yo. Ikaw nga si Daniela. Alam mo, hindi ko sinasabuhay yun. Yung sa inyo kasi sinasabuhay nyo. Nako, nakikrave Natatakam, na. oo. Nagkatakam na kami. Hindi, yung mga manonood natin. Ay, ako rin eh. Pwede rin Oh, pwede. Uy, masarap yan. May sili at saka kalamansi. For me, pwede Diba? rin. For me. Kayo, ewan ko lang. Pwede. Saan ba galing yan? Wait. Saan na yung ano? Pagkasagutin tayo kung saan naggaling. Pero mama, question ko, hayong miswa, ilang minutes po yan talaga? Ay, very quickly. Saglit lang yan. Actually, Minsan. alam mo, Mabilis hindi lang ko kasi masabi maluto yung yan. minutes kasi baka mamaya apoy ang gamot ninyo or induction. depende. Pero dapat lang malambot na siya. Makikita mo naman agad. Siguro naman, pag tinikman nyo yan, matigas pa, alam nyo. Alam nyo diba? crunchy pa. Unless gusto nyo ng crispy fried, miswa. Alam mo, wait, let me taste it lang muna before you. Oo, baka Bigyan mo kulang sa ng timpla. spoon si ano. Okay. At yung Hindi pa eh. siomay, Hindi ako lang. yung Kasi siomay before din, yan. pwede mong bilhin sa labas, pwede ka rin mag-homemade siomay, di ba? Oo. Kung talagang gusto mong personalized. Or may natira kang siomay na kinain mo kagabi. Oo, pwede. Pwede rin. Bakit titinidro rin? Yung ano, miswa. Anong kulang? Asin. Asin. Muntik okay. nang magkalasa. Hindi naman. Pwede rin patis. Meron naman. Pwede rin patis. Hindi, ayaw mo to. Pero wag si Pwede Andre patis paglagay mo. Oo, wag yan. Yung patis. Kaaway ko yan. Yung alin? Ito, seasoning. Here, mama. Patis.
Saka lagi natin Just a little titikman bit, syempre just a yung little. niluluto natin. Yeah, ano, enough, enough. para Okay. alam natin. Okay na to. At habang tinutuloy natin ating show, My Miswa Soup, balitaan po muna tayo. Kasama mga rockstar natin. Sina Manong Ted and DJ Chacha. Gustong gumalaw-galaw pero hindi nga makagalaw eh. OA, baka naman osteoarthritis na yan ha. Kaya wag nang magpaka-OA pa. OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise. Talaga namang hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watsons and other leading drug stores. Para kay Danny Isla dyan sa New Zealand. Padalhan kita nito ha, kasi sabi niya, marami na rin sumasakit sa kanyang kasukasuan. Pati kay Mama Del Macarandan. Mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan ang aking sandalan din para sa ating sakit ng kung ano-anong mga bahagi po ng ating panghangatawan. Yun. Uy, Salamat na marami. Batiin natin, baby, yung mga nakadaupang Yes, palad baby. natin kahapon. Si Sir Leo and Ma'am Faith Lozares. Nag-birthday si Leo kahapon. Yes, si Alice and Emil Hernandez. Good morning po sa inyo. At si Joffrey Hailoni, na birthday din. Alala mo si Joffrey? Yes. Yung sabi niya, batiin nyo naman ako. Kunwari, wala ako dito. Happy Ang birthday po. cute. Thank you Yan po sa ang ating inyo. mga nakadaupang palad. Ano po? Sa pagdiriwang din po ng kaarawan ni Dimpy Fernandez. Yun. Happy 28th birthday, Dimpy. Opo, birthday po ni Dimple next week. Pinapala po sa kanyang lahat ng mga kaibigan, kamag-anak, mga naging kaklase, sa lahat ng kanyang binasted at mga crush niya. Wow, Na sana birthday niya po all. next week. Oo. Samantala mga kapatid, ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV 1PH at sa TV5. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po, si Zarina Guevara. At ngayon sa ating pong pangunahing balita, nadagdagan pa po ang mga pangalang namomorsyento umano sa mga flood control projects ng gobyerno matapos pong pangalanan ang mga mambabatas na sangkot sa sinasabing mga anomalya sa naging hearing po kahapon ng komite. Sa pagsisiwalat po sa Senado ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang si Congressman Zaldico ang nasa likod ng bilyong-bilyong pondo sa flood control project sa Bulacan. Mula sa taong 2022 hanggang 2025, 426 na mga proyekto daw na nagkakahalaga ng 35 billion pesos ang ibinaba ni Ko sa kanilang distrito. Ang kapalit daw po ay 20 hanggang 25% na kickback o kabuuang 8.75 billion pesos. Opo, na mismong si Alcantara po daw ang naghahatid sa hotel o sa bahay mismo ni Ko sa Pasig. Pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ni Kong Saldi sa iba't ibang tao. Yan po ang tinig ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Namaya po nating hihimayin tong kanyang affidavit. Maging ang dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez ay minsan na rin daw pong naghatid ng kickback para kay Ko sa penthouse ng isang mamahaling hotel sa Taguig. Nakalagay raw ang limpak-limpak na salapi sa loob ng 20 maleta. Pati po si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay idinadawit din sa paghahatid ng kickback. Noong 2023 hanggang 2025, higit daw po 6 billion pesos ang proyektong ibinaba ni Bernardo sa 1st District ng Bulacan. Ang pinakamalaki daw pong kickback dyan ay 25% o 1.5 billion pesos. Ulit, kung hindi po substandard, ghost projects ang mga ito. Nakinabang din daw sina dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva at Jingo Estrada na una pong itinatanggi nga ang naturang mga paratang at madiin na sinasabing wala silang kinalaman sa naturang iskandalo. Dawit din po sa singitan sa budget ang nooy dating kinatawan ng Caloocan na si Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Inirekomenda po ng NBI ang pagsasampa ng reklamo labang kina Alcantara, Senador Villanueva, Estrada, Congressman Saldico at dating Congresswoman Cahayon Uy.
Maharap sila sa mga kasong indirect bribery at malversation of public funds. Pare-pareho namang itinanggi ng mga inakusahang dati at kasalukuyang senador ang akusasyon sa kanila ni Engineer Henry Alcantara. Kabilang po sa nadawit si Senator Jinggoy Estrada. Kaya kahit wala pang pinapangalanan, tinamaan si Estrada sa sinabi ni Senator Kiko Pangilinan tungkol sa PDAF scam. Siguro kung yung Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Sino ba pinatatamaan mo? You're a lawyer! I'm not! You shouldn't be talking that way. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? Yan nga po ang sagutang tinig ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Jinggoy Estrada. Idinawit din ni Alcantara si Senator Joel Villanueva. Ang gitang senador, wala siyang tinatago at handa umano itong magpaimbestiga. Itinanggi rin ng dating senador na si Bong Revilla ang mga akusasyon ni Alcantara. Wala raw siyang kinalaman sa kahit anong ipinaparatang laban sa kanya. Ayon naman kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico, walang katotohanan at basihan ang mga paratang laban sa kanya. Handa raw siyang magsalita sa tamang lugar at sa tamang panahon. Ang tanong diyan, kailan siya babalik sa Pilipinas kung babalik pa siya? Bukod sa tatlong dati at kasalukuyang pong senador, sinabi ho naman ng kampo ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na 6 na senador ang talaga daw ho umano'y dawit sa anomalya ng flood control. 4 daw sa mga ito ay incumbent habang 2 ay dating senador. Una nga pong pinangalanan ni Hernandez na Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Pinangalanan din po ni former Bulacan District Engineer Henry Alcantara si dating Senador Bong Revilla. Pero niliwanag po ni Alcantara na wala siyang personal na transaksyon kay Revilla. Bukod sa mga senador, sinabi po ng abogado ni Hernandez na dadami rin daw ang mga listahan ng sangkot na kongresista. Kabilang daw ito sa mga nilalaman ng computer ni Hernandez na kanila po namang ibinigay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Muli, mariin pong itinatanggi nila Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada ang naging paratang ng mga dating inhinyero ng DPWH. Samantala, ibinulgar naman ng mag-asawang Diskaya ang dayaan sa bidding sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa mag-asawang bilyonaryong kontratistang sina Sara at Curly Diskaya. Sa pagdinig nga po ng Senate Blue Ribbon Committee, scripted daw ang mga bidding sa gobyerno. Bago pa man daw kasi ang bidding, naibenta na ang proyekto at nakaukit na ang pangalan ng mga nanalong contractor. Sa katunayan, mula taong 2022 hanggang May 2025, 421 flood control projects ang nakuha ng mga kumpanyang konektado sa mga Diskaya. Tumataginting po yan mga kapatid na mahigit 31 billion pesos. Noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, 10% lamang daw ang kickback. Tumaas po yan sa 12 to 15% sa ilalim naman ng panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dumoble pa raw ito sa 25 to 30% sa kasalukuyang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ng dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez. Mula noong 2019, sa panahon ng dating Pangulong Duterte, lahat ng proyekto sa Bulacan, First District ay puro substandard. Ang Bulacan First District DPWH ay hindi lang po First District ang sakop ha. Opo, 3 distrito po ang sakop nila. Diyan po sa lalawigan ng Bulacan. Samantala, sa iba namang mga balita, sinampahan daw po ng 3 counts ng murder sa kasong Crimes Against Humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nilabas po ng ICC ang buod at mga detalye ng mga kaso ng dating Pangulo. Ayon nga po sa dokumento, 78 ang biktima ng umano'y pinaslang o tinarget ni Duterte nung siya pa ang mayor hanggang sa maging Pangulo. Kabilang dyan ang 19 na biktima sa Davao City mula 2013 hanggang 2016 noong pong siya ay mayor pa ng lungsod. Nandiyan din po ang 14 na high-value targets mula 2016 hanggang 2017. Gayon din po ang mga pagpatay at tangkang pagpatay sa ilalim po ng barangay clearance operations mula 2016 hanggang 2018 na mayroong 45 biktima.
Kahapon po sana ang confirmation of charges laban kay Pangulong Duterte pero ito'y ipinagpaliban dahil sa usapin po ng kanyang kalusugan. Ilang pang mga balita agad-agad sa aming pagbabalik. FM. QFM, attention! Alam mo kung ano tawag doon? Yan ay sukang-suka na sa patuloy na korupsyon. Hindi naman attention yan eh. Attention na nasusuka ka na dahil puro sila pagnanakaw. Attention po sa mga kababayan natin na walang pakialam sa mga isyong ito. Hello? Ha? Di ba? Wala pa rin kayong pakialam? Di pa rin kayo galit? Bakit? Kung wala kang pakialam sa isyong ito, palagay ko po talagang medyo there's something. There's something wrong, girl. Pero mga kapatid, ito po, baka may something, kaya sinasabihan ka ng ganire, Danny, ganito ka ba? Bigo ka na naman? Hello? Slow starting? Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, diba? Masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men ang bagsik mo. Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalagyan! Talaga naman, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson's, and 7-Eleven and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, good morning! Balita po sa lalawigan, mga kapatid, 4 na mangingisdang namatay sa Cagayan matapos pong tumaob ang kanilang bangka. Sa kasagsagan po yan ng pananalasa ng Super Bagyong Nando. Binutas sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang bahagi ng bangka kung saan nila na-rescue ang ilang natrap na mga tripulante. Doon na rin nila na-recover ang ilang bangkay. Base sa investigasyon, nakaangkla sa kublihan ng fishing Pangka Jobens. Bago pa man manalasa ang Super Typhoon Nando, ang kublihan ay ang mababaw na parte ng dagat kung saan kalimitang nag-aangkla ang mga bangka sa tuwing masama po ang panahon. Tiyempong may 2 pang fishing vessel doon kaya nakita nilang tumaob na ang bangka at nailigtas sa mga mangingisda. Ayon sa lokal na pamahalaan, bihira ang mga mangingisdang nadidisgrasya sa kublihan kaya hindi raw nila inaasahan ang trahedya. Samantala po naman, patay po ang isang senior citizen at 7 iba pa ang sugatan matapos nga po matabunan sa landslide sa Tuba, Benguet. Sakto nga pong napadaan ang sasakyan ng mga biktima sa Marcos Highway sa barangay Poblasyon na magkaroon po ng landslide. Agad dumating ang mga rescuers na nahirapan nga po sa pagkuha sa mga biktima na naipit sa loob po ng sasakyan. Ayon sa mga residente, ito ang unang beses na nagkaroon ng pagguho sa kanilang lugar. Samantala pa rin, nalubog po sa baha ang strawberry farm sa La Trinidad sa Benguet. Problemado ngayon ang mga magsasaka dahil nga po sa nasira ang kanilang mga pananim. At dyan ho mismo sa may bandang La Trinidad, meron diyang binabaha ngayon na lugar. Nasabi ng mga taga roon, dati ho naman hindi binabaha yun, nagkaroon daw ho ng baha nung may itinayo na sinasabing umano'y flood control project. Baliktad kung kailan may flood control parang project sa na-divert doon kabinahan. yung tubig. Aray ko Kasi po. nasabi ho ng mga taga La Trinidad. Samantala sa ibang balita pa, patay na nga po ng natagpuan ang 66 na taong gulang na lolo na una nang napabalita na nawawala po dyan sa Agoo sa La Union. Ayon sa Philippine Coast Guard, nahulog ang biktima sa ilog sa kasagsagan po ng pananalasa ng bagyo nito lamang Lunes. Hindi kaagad nakapagsagawa ng search and rescue operations dahil sa masamang panahon. Kinabukasan wala ng buhay na natagpuan po ang biktima sa pampang ng ilog. Naiuwi na sa kanyang pamilya ang bangkay ng biktima. Sa ilang pang mga tampok na balita po naman, 3 bahay po ang napinsala sa paghagupit ng buhawi sa lungsod ng Olongapo. Nagmistulo daw pong nilukot na papel ang mga yero ng matuklap sa sobrang lakas ng hangin. Sinabayan pa yan ng malakas na ulan. Ayon sa ilang residente, nabuo umano ang buhawi mula sa ilalim po ng tulay hanggang sa manalasa po sa mga bahay. Wala pong napaulat na nasaktan. Natanggalan din ang bubong ang 7 bahay sa May Kawayan, Bulacan dahil pa rin po sa buhawi. Ayon sa Bulacan PD RRMO, alas 4 ng hapon kahapon. Ang lakas nga po mga kapatid. Nang manalasang buhawi, nagkala sa kalsada ang mga natanggal na yero. 13 pamilya po ang apektado. Isang motorista ang nasaktan matapos tamaan ng natuklap na yero. Inilikas muna sa barangay hall ang mga apektadong pamilya.
Samantala pa rin sa lahat ng ating mga kababayan na nasa construction business, ha? FM. Hindi ho lahat ng kontratista ay korap o magnanakaw kasi may mga kontraktor na ayaw na ho sa gobyerno, sa private sector sila. Kasi nga po sa gobyerno nga po yung sinasabi. Hindi nila maatim yung hindi ka kalakalan. makakasali sa bidding kasi nga lutong Macau na. Oo. So sa lahat din po ng mga nasa construction business, mabuhay po kayong lahat pag pinag-uusapan natin ang light steel frames. Aba, sa JMax ka na, setting the standard in light steel frames. Certified by the Bureau of Philippine Standards. Kaya naman may PS Mark. Maasahan ang kalidad at safety. PS Mark, ang hanapin po natin sa mga produktong ito. Para nga po sa ating kisamit dinding, JMax Light Steel Frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. JMax Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, yung ating mga kaibigan na mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depot. Sabihin ka agad ha, ito lang ang gusto ko. JMax Light Steel Frames, mabibili yan sa Eljan Hardware Enterprise, dyan po naman sa Makati sa Aklan. Ayun Eljan Hardware Enterprise sa Makati, Aklan, at sa MJ Hardware Supply, dyan po naman din sa Dumaraw sa Capiz. Ayun ay pagkaganda lalaki. MJ Hardware Supply sa Dumaraw sa Capiz. At ang JMax ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Good morning, Sir Johnny ng DN Steel at Ultra. Ang ganda umaga rin kay Ma'am Donna at kay Sir Ray at Chet Monson. Good morning. Good morning. Mga kapatid, dahil 7:02 na po ang oras natin, tayo po yung magpapaalam na dito sa mga nanonood sa atin sa TV5. But before that, ang oras na yan hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic food supplement with Lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury drugstores at ngayon sa South Star Drug nationwide. Hati din po yan sa ating lahat mga kapatid ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Mga kapatid dito sa TV5, hanggang alas 10 po ang programa namin ni Manong Ted. Pwede kayong manood sa Signal TV Channel 101 PH Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. Napapakinggan din po tayo sa radyo. Marami kayong aabangan na panayam po ngayong umagang ito sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. See you tomorrow mga kapatid sa TV5. At ito na nga po ang ating Siomai Miswa Soup. Ito ang ating expectation versus reality. Meron ba? Where's the expectation? No, parang... Huwag ka daw mag-expect para hindi ka mag- Pero hindi, kasi tayo, kaya wala nang sabaw. Medyo tayo Kanina pa nababad eh. tayo sa balita. Oo. Sinip-sip na ng ng vampira. Sinip na ng miswa. Parang yung natin, sinipsip Pero din. okay lang yan kasi si Angela, tinikman niya na to kanina. Masarap. Kwento ko. Gusto niyo kwento ko? Mama, magkano ang ating budget, ating budget para Ang budget natin ay 180 pesos lang for 6 to 8 servings na yan. Wow. Angela. Ay, unahin na kita kasi parang nakulangan buto. ka. Ako, parang ikaw yung hindi pa nakatikim eh. Hindi, pero ito yung masarap na partner ito sa prito. Pwede, prito. Ito yung masarap Ako lalagyan ko pa ng kanin yan eh. Tama. Oo. Ikaw naman, lahat naman lalagyan mo ng kanin. Kahit yung mga siopaw natin dito. Grabe naman May sa kanin. Yung siopaw. Hindi, pero si Angela, di ba, kanin girl siya eh. Kung ikaw eat girl ka, siya kanin girl. Masarap naman talaga basta Lahat yung gusto Uy, niya ayan, kanin. umuusok ko. Kung ako nga sa'yo, Angela, para lang sa budget purposes, ikaw na magdala ng rice cooker. Sige, pwede naman. Diba? Perfect. Salamat po. Ano, kamusta? Almusal po O tayo. kunwari, first time mong tinry, Jel. Ano sabi mo?
Grabe, no? Sarap! Ay, wait, masarap talaga siya. Di ba Masarap nag-endorser ka talaga. din? Masarap Ano ka dati? Parang commercial model ka. Sarap. Masarap ng timpla. Saktong Sarap, sarap, Yun, sarap. So, yung sasabihin ko lang po sa ating mga kapatid na nanonood, kung ito po ay gagawin niyo sa bahay, dahil po yung asin at patis ay mataas po sa sodium, mag-iingat po tayo. Huwag po nating basta-basta ilalagay yan at ang mga bato natin. Kain po tayo, almusal po tayo, 7:05 na po. Ngayong Miyerkules, kain-kain po tayo sa mga nag-aalmusal dyan sa bahay. Sabayan nyo na po kami, mga kapatid. Yes, Andre. At eto naman po mga kapatid sa aming pagbabalik. Panibagong bagyong Opong. Inaasahang magpapaulan sa ilang lugar sa bansa. Pangulong Bongbong Marcos handa raw maimbestigahan kaugnay sa pagtanggap umano ng donasyon sa mga kontratista. Congressman Zaldico na idinadawit sa budget insertions na harap sa ethics complaint. Marami pa tayo good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang... Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. 9 na minuto, makalipas po ang alas 7 ngayong umaga, ngayong Miyerkules. Sa frontline sa umaga, arestado po ang isang lalaking nagpanggap na miyembro ng fraternity, pati kasabwat niya. Pinapapili raw ng suspect ang mga na-recruit na dalagita kung hirap o sarap ang pagdadaanan nila sa initiation rites. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpapo. Kulungan ang bagsak ng dalawang lalaking ito matapos magpanggap na miyembro ng isang fraternity. Ang modus nila, maghanap ng mga menor de edad na babae sa social media at hikayatin silang sumali sa kanilang frat. Kapag pumayag sila, dito na nila idadaan sa unang initiation ng pagpaso ng sigarilyo sa kamay. Sunod ay pipili ang mga babae kung hirap o sarap. Kung hirap, pagsasampalin sila. Kung sarap naman, gagahasain daw sila. Kapag sinabi ng mga bata na hirap, sasabihin niya na mamamaga ang mukha mo pag hirap ang pinili mo. Kaya walang magawa tong mga bata, kundi ang pinipili nila ay sarap. Kaya pag napili nila yung sarap, doon niya ginagamit yung mga bata. Sa ikinasang entrapment operation ng mga otoridad, makikitang isinakay ng suspect sa motorsiklo ang dalawang babaeng biktima. Miretso sila sa isang hotel dahil sarap ang pinili nila sa initiation rites. Nang nakapasok na sa loob ang suspect at mga biktima, doon na lumusob ang mga pulis. Pero ang suspect, sinubukang tumakas matapos matimbrihan ng kasabwat na may mga pulis na pumasok sa hotel. Nakipaghabulan pa siya, pero sa huli, naaresto rin ang suspect. Nahuli rin ang kasabwat niya. Nasagip naman ang mga menor de edad na babae, kabilang ang 15 anyos na dalagitang muntik ng magahasa. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga sospek. Maharap sila sa patong-patong na reklamo, tulad ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act, Anti-Hazing Act at Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination. Paalala naman ng mga otoridad sa mga magulang. Nakikiusap po kami na bantayan po natin ang ating mga anak. Dapat po alam po natin kung sino-sino po yung nakakausap nila sa social media. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpapo, News 5. Sa ibang balita, handang humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa investigasyon kung totoong tumanggap siya ng campaign donation mula sa government contractors. Sinabi yan ng Malacanang matapos ilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism ang report na may dalawang campaign donor ang Pangulo noong 2022 elections na kontratista. Yan, sina Rodolfo Hilot na nagbigay ng 20 million pesos at Jonathan Quirante na nag-donate naman ng 1 milyong piso. Ayon sa palasyo, hayaan na lang daw ang COMELEC na gawin ang trabaho nila
at haharapin naman yan ng Pangulo. Opo, matapang po ang Pangulo at alam po niya ang kanyang ginagawa at kung ano man ang maaari maimbestigahan dito, hindi rin po niya i-excuse ang sarili niya. Nahaharap naman sa ethics complaint si Ako Bicol Party List Representative Zaldico dahil sa umano'y insertion sa 2025 national budget. Inihain ni Navota City Representative Toby Tiangco ang ethics complaint laban kay Ko. Lumabag daw ang kongresista sa Konstitusyon Code of Conduct para sa public officials and employees at sa mga patakaran ng Kamara. Si Ko ang chairperson ng House Appropriations Committee nang mangyari ang umano'y insertions sa 2025 national budget. Sa isinampang reklamo, binigyang diin din ni Tiangco na absent si Ko mula nang magbukas ang 20th Congress dahil sa medical reasons. Pero wala naman daw itong pinapakitang medical certificate. Kami sa House, ang pwede namin gawin is yung nangyari noon kay Arnie Teves, di ba? Na nung hindi siya bumalik, sinuspend muna yata namin. And then after, subsequently, na-expel din siya. So baka ganun yung mangyari doon kay Congressman Zaldico, no? Nakalabas man ng PAR or Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando. Heto't binabantayan naman natin ang isa pang papasok o kapapasok lamang na bagyong Opo. Ano ang posibleng epekto nito? Sa mga susunod na araw, alamin natin ang pinakahuling ulat kasama ang ating pong resident meteorologist weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngayon, medyo malayo pa naman itong bagyong Opong at wala pa po yung direktang epekto sa ating bansa. Pero meron pa rin po tayong epekto, yung ating tinatawag na habagat o southwest monsoon. Dito sa Metro Manila, bagamat nabawasan yung epekto ng ating habagat at sumisilip naman yung ating araw, maula po ang panahon natin sa maghapon at mataas po yung ating tsansa ng pagulan. At possible nga po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan o paminsan-minsang pagulan dulot ng ating habagat. Lalong-lalo na mamayang hapon at hanggang gabi. So kaya sa mga lalabas ng bahay, gawin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Maliban dyan, apektado rin po ng habagat o southwest monsoon. Ito pong malaking bahagi ng Central Luzon, particularly itong western section nito, ang Zambales at Bataan, kasama po dyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, maging dito sa areas ng Cavite at Batangas, kasama na rin po dyan ng Mindoro. Although, nagpapakita po ang araw, paminsan-minsan, mataas po ang ating tsansa ng pagulan. Kaya maganda at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto niyan. Sa kasalukuyan nga, binabantayan pa rin natin ito pong panibago nating bagyo, ang bagyong Opong na lumalakas pa at ngayon ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. Patuloy po yung pagkilos niyan sa bilis na 20 kilometers papuntang, ngayon nga ipasubsub yan, pero aasahan natin na aangat yan sa mga susunod na araw. Yan po ay huling namata ng Pag-asa sa line around 880 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, ito nga po ay malayo pa, pero habang babaybayin yan itong eastern section ng Visayas, yan po ay meron tayong inaasahang paglakas niyan sa mga susunod na araw. As early as Thursday, yung kanyang trap or extension ay sasabit na po dito sa area ng Eastern Visayas. So mararamdaman na po natin ang epekto niyan. Pero sa darating na Biyernes hanggang Sabado natin, mas mararamdaman ang epekto ng malalakas na hangin yan at mga pagulan. Magsisimula nga yan dito sa areas ng Visayas, tutumbukin yan ang Bicol region, papunta dito sa area ng Mimaropa. Kasama po dyan ang Metro Manila. Maliban dyan, yung kanyang panglabas na kaulapan ay sasabit din po dito sa ilang bahagi ng Central at Northern Luzon. Kasama na rin po dyan ng Visayas at maging dito sa hilagang bahagi ng Mindanao kasabay po ng pagtawid dyan. Ito naman po yung ating inflow ng habagat o southwest monsoon. So malawak po ang magiging epekto nito pong bagyong Opong sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa Biyernes hanggang Sabado dahil tatawid nga po yan sa gitna ng ating bansa. So maghanda po tayo sa mga posibleng magiging epekto ng mga pagulan at malalakas na bugso ng hangin na maaaring daladala ng bagyong Opong. At yan po muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Miyerkules ng umaga. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Thank you so much, Tito Alvin, sa update na yan. At ito naman po, mamaya mga kapatid, pabonggahan na naman ng talent at wit ang ating mga lola sa Grand Mamok Kabog. Abangan! Huwag po kayong aalas mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!
Ay, may asin pa. Mga lolang hindi papahuli sa forma, mga lolang hindi papakabog sa aura. Ituloy na natin ang paghahanap sa ating ultimate lola dito sa GMK Grandma Mo Kabog! Alright, ito na nga po ang pinakabago nating segment na inaabangan ng lahat, pinag-uusapan. Narinig ko kahapon ang sabi nila dun sa dinadaanan ko, ay, Dimples, ang ganda ng bago niyong segment. Grandma Mo Kabog. Syempre po, inisip namin ang mga lolang kagaya ninyo. Ang ating pong criteria for judging, 25% confidence, 25% aura or OOTD, 25% swimwear. Saan ka nakakita? Dito may pa-swimwear tayo. At 25% Q&A for a total of 100%. Ang mananalo po for today, tatanghaling Grandma Mo Kabog Queen of the Day. At syempre, may prizes pa yan. Simulan na natin ang kabugan. Ito na ang ating Grandma Mo Kabog number 1. Alam niyo ba, yung grandma ko, kabog talaga. Kahit naka-duster lang siya, slay queen pa rin. Senior man siya sa inyong paningin, tignan niyo ang beauty niya, fresh na fresh pa rin. Ganda ko, ganda nyo, ganda nating lahat. Good morning, mga kapatid. Ang pabaon ng lola nyo, ang taong matapat, pinamaha at pinagkakatiwalaan ng lahat. Ako, si Lusoria, ang grandma ng Kabog Grandma. Ang grandma mong Kabog ng Tondo, Manila. Maraming salamat, Lola! Ito naman po ang isa pa nating contest. Si Lola ay 62 years old na, pero kahit sa edad niya, kabog pa rin siya. Hindi siya nagpapahuli pagdating sa forma. Mahilig siyang mag-OOTD at kahit anong suotin niya, talagang bagay sa kanya. Hindi lang siya maganda sa panlabas, kundi higit sa lahat, maganda rin ang puso at ang ugali niya. Good morning, kapatid! Ako po ang taga San Juan City. May pabaon na kung ang anak natin ay aalagaan natin ng maayos at aalagaan natin ng mabuti ng may pagmamahal, tiyako na ang ating mga apo ay aalagaan tayo sa pagtanda. Ako po ay si Lucia Alcantara, ang kabogera ng Quezon Province. At ngayong nakilala na po natin sila, ang tanong natin sa ating mga lola, handa na kaya sila? Huwag na nating patagalin pa. Kabuga na! Sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may tuwang pangarap ko. Makuha kaya ako'y hagkan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanda
Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. At matapos nga po ang kabugan na yan, ano naman kaya ang masasabi ng ating mga judges sa ating mga gorgeous lolay? Maui and Doc Richard. Ayan, hello po sa ating mga mamata, mga sobrang gorgeous. Wait, sabihin ko lang face cards pa lang, hirap na ako. Ang gaganda niyo po. At talagang sabi ko nga sa kanila kanina, sabi ko, pag ako naging lola, kayo po ang peg ko. Ang ngayon palang nahirapan na ako, lalo na't kumanta kayo, parehas pong maganda ang boses nyo, no? So, hindi ko pa masasabi, pero ang hirap ng trabaho namin ngayong umaga. So, ano po, well, kudos po sa inyo for so far doing a great job po. Yes, I agree with you, Maui, no? Bukod sa sobrang galing na kumanta ng ating mga lola, sobrang cute din nila, di ba? Confidence check, aurahan, OOTD, check na check, kaya naman sobrang kabog na kabog na kabog na kabog na kabog. Kabugera talaga! Galing dito ka. Gits? Sobrang daming kabog nun pag hindi pa nakabog yun. Okay, sa Grandma Mo Kabog, eto pa rin syempre, at slay pa rin ang ating mga kabogerang lola pagdating sa swimsuit competition. Abangan yan sa amin pong pagbabalik! Huwag po kayong alas, magbabalik pa ang inyong paboritong Morning Kasado. Ito ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik ang Good Morning Kapatid. Kanina nga po, nakita na natin ang kabog na talento ng ating mga Wonder Lolay for today. Sa pagpapatuloy po ng ating Grandma Mo Kabog, dediretso naman tayo sa rampahan. Paandara na ng kaseksihan. Sino talaga ang OG na may asim pa? Tayo na at magkaalaman. Mga Lola, aura na! Mamo Kabog number 1, Grandma Luz. 68 years old, may 6 na ring apo. Hilig ang singing and dancing, lalo na ang pagiging fit sa pagsusumba. Grandma Luz. Shake your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz assim. Tô vendo Grandma Mo Kabog number 2, Grandma Lucia. 62 years old. May 9 na apo sa 6 na anak. Hobby rin ang pagkanta at pagsayaw. Ang ating masayahing lola, Grandma Lucia. Ayan! Back na back naman talaga ang ating mga grandma. Pero
Magwawagi rin kaya sila pagdating sa tanungan. Diretso na tayo sa ating next round, ang Q&A. Tawagin na po natin si Tito Alvin para sa lagay ng panahon. Ay, hindi ba? Para sa tanong. Doon, Tito Alvin. Yan talaga. Okay. So, eto po. Mama, question number 8 po ang inyong napili. Kung ang chismis po, kung ang chismis po ay subject sa eskwela, anong grade po ang ibibigay ninyo sa inyong sarili at bakit? Pwede niyo po sabihin na, I would like to, invoke my right to self-incrimination. O sige po, ulitin ko po ha, Lola. Kung ang chismis po ay subject po sa eskwela, ano pong grado ang ibibigay po ninyo sa inyong sarili at bakit? 1,000. Perfect. 1,000? Asa Marites po? Bakit po, Grandma? Kasi nasa sa akin naman ang talino, di ba? Kaya, ayun, perfect ang ano ko. Pagdating sa chismisan, Mama, anong pinakamalupit na chismis na po ang narinig ninyo? Huwag na natin ituloy, Grandma, dahil baka po nanonood ang ating pong chismis. Grandma, thank you so much po. Okay, ang next po natin nakukuha, Tito Alvin. Okay, ito na. Gusto ko po yung sagot na yun, ha? Talagang 1,000 perfect, ha? Kasi pag 100, hindi yun perfect. 1,000 po perfect. Number 2 po, ang ating question. Bukod sa panghaplas at white flower. Grabe kayo sa akin, ha? Alam mo, grabe kayo sa akin. Asan na ba yung... Tinitingnan ko kung nandito pa yung akin, eh. Teka, hala, nawala na talaga, ma. Asan na? May kumuha. Okay. Bukod sa panghaplas at white flower, ano pong sikreto para manatiling in full bloom? Good morning, kapatid! Good morning! Ang aking masasabi, kailangan nating magdagdag tayo ng pag-exercise, tamang pagkain, upang kahit wala tayong pamhaplas, ang lola nyo kabog. Wow! Talaga ba? Yung ganito. Direct, paano ba to? May white flower pa ako dito. Ganun. Akala ko kasi ito yung sikreto ng mga lolay. Hindi pala. Diba? Ganyan. Ganyan para, ito ang sikreto para magising ka mula 5:30 hanggang 8. Pero tama po yun, mag-exercise po. Kaya po pala sexy po kayo, mami. Okay, ano naman kaya ang masasabi nitong laging may mga panghaplas? Lalong-lalo na po itong Ate Angela ko na apat magkakaibang brand ang dala. Ate Angela and Kuya Henry. Hindi tayo mabubuhay ng walang Grandma Angela. panghaplas at hahaplas sa atin. Nasaan yung hahaplas? Anyway, so ang ating dalawang kasama ngayon na grandma mo kabog, talagang mga kabugera sila in their own way. No? Unahin ko muna si Lola Luz. Si Lola Luz ay yung tipong parang napaka-sophisticated, di ba? Glamorous yung kanyang beauty, di ba? Tapos si Lola Lucia naman, siya yung nandoon sa side ng pagiging bubbly, di ba? So, two different personalities po ngayon ang mga kabugerang lola natin ngayon. So, mahirap pa na ulit yung ating magiging trabaho ngayon sa kanilang sagot. Nako, bilib din ako sa sagot nila. Kay Lola Luz, 1,000%. Sorry, 1,000 daw perfect score yung pagiging chismosa niya. Yung itsura niya, di ba? Sophisticated, pero social, hindi mo alam. Alam na niya lahat ang kwento ng mga kapitbahay niya. At dahil dyan, di ba, kabugerang marites, ito si Lola Luz. Si Lola Luz siya naman, talaga namang alam mo na yun yung way of life niya sa pagsagot niya kung paano siya talagang mananatiling in full bloom. Yes. So, kaya sa'yo, Lola Lucia, ikaw ay talagang in full bloom everyday, 24/7, di ba?
konti na lang dadagdag ko. Dami na, maganda yung mga nabanggit mo mga punto, Jella. Magkaiba nga po yung kanilang personalidad, Dibs. Si Mama Luz po, taga Tondo, Maynila, 68 years old, 62 years old naman. Si Mama Lucia na taga Quezon Province. Magkaiba ang kanilang personalidad, pareho silang kabog, pinapahirapan ang aming trabaho. Maganda yung kumpiyansa nila pareho. Si Mama Luz, confident, short hair, dala niya, carry niya, 1,000% perfect score daw ang ibibigay sa kanyang sarili nga sa pagiging marites. Si Mama Lucia naman, exercise, tama po yun. Kailangan maging healthy, maging fit. Tingnan natin ang ating mga kinakain. So pareho po kayo, sa ngayon pa lang, nahihirapan na kami, kabog na kabog ang ating mga lola ngayong umaga. Congratulations as early as now. Good luck po kay Mama Luz, pati kay Mama Lucia. Mga kabulola. O Lola, ano pong masasabi natin dyan? May microphone po ba tayo? May ano po ba tayo para makasagot ang ating mga lola? Pero maganda yung mga punto kanina po nila, no? Na magkaiba po kayo. Mahirap talagang i-judge yung ganyan. Lalo na kapag ang ating mga contestants ay ibang-iba ang personalities. At ang ganda nitong segment natin, lalong-lalo nang pumapasok si Tito Alvin. Tito Alvin, ayan. Thank you, Tito Alvin. Okay. Grandma, anong masasabi mo po sa komento po ng ating mga hurado? Ang masasabi ko po ay maganda naman sila magsalita at Naniniwala na talaga akong 1,000%. Ganito na lang po, para mas maging interesting, dahil 1,000% po, ano pong palagay niyong chismis kay Tito Andre? Wag na! Easy. Grandma, ako po, nakikita ko sino pong mga kasama nyo dito na kasama po ninyo. Kasi meron po kayong tutor dito. Na ang ganda-ganda. Sino pong kasama ninyo to support you today? Apo ko. Apo po ninyo. Ang ganda. Look at that. I-focus naman natin. Ano pong pangalan niya? Miley Kyrie. Miley Cyrus po? Miley Kyrie. Miley Kyrie. Oo. Ay, ka-beautiful naman, no? Pag ganyan. So, ilan po yung apo ninyo? 6. 6. Pang-ilan po si Miley? Pangatlo. Pangatlo ba? Tama ba? Very, ang pangalawa, very supportive. Okay lang, alam mo kung lola din ako, hindi ko na rin maalala yan masyado. Palaga ko yan 2 months pa lang. Ay, talaga po. Sa akin na lumaki. Oo. Kaya naman pala ang ganda. At, oo, manang-mana sa lola. Kita mo, gumaganyan pa siya kanina. At si lola naman sumusunod. Grandma, ito naman. Dito po, sino pong kasama po nila? Ang best friend ko po, na kapitbahay namin. Hello! Hi, Beshi! Ano pong pangalan ng Beshi niyo? Ate si Maricel Habil. Hi, Miss Maricel Halili. Ay, hindi pala si Miss Habil. Maricel Halili. Siya po yung nakasama ko ngayong araw. Ang ganda naman. Thank you po for coming, ha? Ano pong masasabi ninyo na nandito po ang inyong Beshi today, Grandma? Salamat sa kanyang suporta kasi talagang busy ang aming mga kasamang nakagaya. Siya po ay may mga event, kaya siya po ang aking nakuha. Nagpapasalamat ako sa kanya. Cute nyo naman. O, di ba ang saya? Dito talaga sa Grandma mo kabog, talagang kabogan tayo ng posing. Patingin ko nga ng posing ninyo, mga loli. Oh, legs kong legs, ha? Mukha. Oh, natural. Narinig mo? Sabi ni Lola, natural. May pinapatamaan po ba kayo sa hindi natural? Mabuti na lang walang ginawa sa akin. Dahil kung may ginawa sa akin, baka na-hurt po ako. Oo, sabi nga nila ngayon, di ba? Bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magalit. Kaya naman po, sa aming pagbabalik, kokoronahan na natin ang ating pong kabugerang Lola A. Sa araw na ito, sino kaya? Kina Lola Luz at Lola Lucia ang mag-uwi ng corona. Huwag po kayong aalis, tuloy-tuloy lamang po ang happy morning sa pagbabalik ng Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid.
Nagtagisa na ng forma, nagpaandar na ng aura, at pati sa Q&A, abay, nilaban na rin nila. Heto na po, attention mga lola, hawak ko na po ang ating resulta. Ang Havey na nole, ang ating Grand Momo Kabog Queen of the Day ay si... Sino kaya sa ating mga grandma ang magwawagi for today? Ang ating Grandma Mo Kabog Queen of the Day ay si Grandma Mo Kabog number 2, Grandma Lucia! Congratulations, our Grandma Mo Kabog Queen of the Day! Panalo po kayo ng 3,000 pesos from Asia's Lashes and a special gift back from our CDO Carne Norte. Ay, naku lang! Wala tayong clip. Oo. Hawakan nyo na lang. Pakita natin. Bigay po natin. Bigay natin. Ayan po. Ayan, congratulations po. At hindi lang yan, Lola Lucia, ha? Pasok ka na po sa Grand Finals kung saan may chance kang manalo ng kabog na 20,000 cash prize and gift back from N Plus Gold. Tanda ng pamamahal. Maraming salamat din po sa ating isa pang Lola. Yes, Mag-uwi rin Lola po Luz. kayo. Lola Luz, dito po tayo. Mag-uwi din po kayo ng gift pack mula po sa Arsenio family. Yes, meron din tayong gift pack for you. And 1,000 pesos. Grandma Lucia, ano pong masasabi nila? Microphone. Ayan. Mga kapatid, thank you po sa kapamilya, kapatid ko. Good morning, kapatid. Salamat po sa aking mga nagsuportang kapamilya ko po. Yun po ang ibig ko sabihin. Yun po, salamat po sa inyo, sa mga apo ko at sa aking mga anak. Thank you very much. Maraming salamat po. And Lola Luz, meron din po ba kayong nais sabihin? Ako ay proud na proud dahil nakasali ako dito sa kapatid, kapatid. Huwag po kayo mag-alala, iisa lang po tayong lahat. Kapatid, kapamilya, lahat po ay iisa. Maraming salamat po, Grandma Luz and Grandma Lucia. Thank you. Ayan po, from our CDO family. Yes, congratulations sa ating mga nanalo. Congratulations. Salamat po mga lola. Maraming salamat po. Yes, at syempre bago po tayo magtapos, Okay. gusto lamang po natin magpasalamat sa ating kabog na sponsors. Unahin na natin dyan ang ating major sponsor, CDO! Maraming salamat, CDO. Thank you din po sa JR Food Avenue para sa pabigas sa ating mga contestants at bigasan package for the grand winner. Ayan, may pa-overnight staycation din ang TFG Hotel. At salamat din sa Power Couple Events para sa ating bonggang set design. At maraming salamat din sa Aura Pageant Crown. Para naman po sa ating pabulaklak, sa ating mga naggagandahan at kabugera ng mga grandma, maraming salamat po sa Floors and Lumiere. At sa lahat ng mga sponsor po namin, maraming salamat po. And that is it para sa ating last Wednesday of September. Wow! Ito na, 92 days to go. Pasko na po mga kapatid! Yes, sabay-sabay naman po sa pag-spread ng good vibes, mga kapatid! At para sa ating mga kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang cartoons. At tumutok pa rin sa mga weather updates at kita-kits pa rin tayo bukas. Mag-ingat po lagi mga kapatid. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!